Kamusta? Ako si Otaku.at. Ito ang aking recap. Ang kwento ay nagsisimula sa ating lubhang tauna na pangunahing tauhan na tinatawag na si Yuki na nagrereklamo tungkol sa paglilinis tuwing umaga sa paaralan. Ang kanyang tinatawag na mga kaibigan na tila mga karakter na malamang ay hindi na natin makikita ay nagkaroon ng magandang tawanan. Ito ay dahil mas madali para sa kanila sapagkat si Yuki ay siyang si Mr. Clean at may hindi maikakailang magaling sa paglilinis. Sa oras na iyon, dumating ang lahat ng mga babae ng palaging huli sa paaralan, ngunit hindi magawa ng mga lalaki ang anuman tungkol dito sapagkat hindi sila binigyan ng kapangyarihan tulad ng mga babae. Sa kaibahan ng mga lalaki, ang mga babae ay nakakakuha ng kapangyarihan sa simpleng pagkain lamang ng mga persika. Tinutukoy ni Yuki kung gaano kabaigo ang kanyang buhay dahil ang lahat ng mga lalaki ay parang naglalaro ng buhay sa mahirap na mode mula noong sila'y ipinanganak. Gayunpaman, nagagawa ni Yuki na gawin ang kanyang sarili na kapakipakinabang, gaya ng isa sa kanyang mga kaibigan na humihiling sa kanya na ayusin ang isang butones sa kanyang kasuotan, tulad ng karaniwang ginagawa ng mga lalaki. Kinuha ni Yuki ang kanyang napakamalaking sewing kit at maagap na naayos ito, parang isang makataong sewing machine. Kamangha-mangha. Gayunpaman, sinabi ng lahat ng kanyang mga kaibigan, ngunit tinukoy ng munting mahiyain na nerd na ang kanyang kasanayan sa pagtatahi ay hindi nakakatulong sa kanya na makakuha ng mga babae. Tinuruan si Yuki ng kanyang mas matandang kapatid na babae kung paano magtahi dahil ang mga lalaki ay medyo walang halaga sapagkat hindi sila nakakatanggap ng mga benepisyo ng mga persika. Tinuruan siya ng mabuti ng kanyang kapatid ngunit medyo masama ang paraan, sapagkat hinihika siya hanggang sa mawalan siya ng malay kapag hindi niya ito nagawa ng tama. Nagtatanong ang kaibigan ni Yuki na side character tungkol sa kanyang kapatid, ngunit sinabihan siya ng iba pang munting mahiyain na nerd na ito ay isang sensitibong paksa. Malapit na ang panahon para kay Yuki na maghanap ng karera, ngunit nagsisimula siyang magtanong kung iyon na lamang ba talaga ang buhay, na kailangan mong magtrabaho sa isang walang patutunguhan na trabaho at lahat ng tahi-tahi niya, siya ay magiging isang panghabang buhay na talunan. Ngunit biglang nagising si Yuki mula sa kanyang malungkot na estado ng isip at itinataguyod sa kanyang sarili na mayroong ibang makakamtan, isang lugar kung saan siya ay maaaring gumawa ng pagbabago ng hindi kinakailangang magtahi ng kahit isang bagay. Sa oras na iyon, biglang nagmistulang madilim ang lugar at isang malakas na hangin ang pamorsa sa kanya patalikod. Nang magliwanag ang usok, napagtanto ni Yuki na ito ang kanyang pinakamalaking takot. Siya ay naruroon sa isang lugar na tinatawag na Moto. Nagsimula siyang matakot at naghanap ng kanyang cellphone para kumuha ng Moto Instruction Manual. Ang Moto ay tumutukoy sa isang alternatibong dimensyon na maaring pasukin sa pamamagitan ng mga gateway, na kilala rin bilang mga pinto. Biglang lumitaw ang mga pinto na ito sa buong Japan. Ang pinsala o sugat na natamo bilang resulta ng mga halimaw na tinatawag na shuki na pumapasok sa kanilang mundo o mga sibilyan na hindi sinasadyang napapadpad sa Moto ay tinatawag na Moto mishaps. Ang maliit na leksyon sa kasaysayan na ito ay mahusay ang lahat, ngunit ang talagang mahalaga ay kung ano ang kailangan niyang gawin ngayon. Kapag ang isang sibilyan ay natagpuan ng kanilang sarili sa Moto, dapat silang manatili kung saan sila at maghintay na iligtas sila ng Demon Defense Force. Takot na si Yuki at balak lang gawin ito, ngunit isa sa mga nakakatakot na shuki ay lumitaw upang atakihin siya. Tumakbo si Yuki para sa kanyang buhay mula sa mga halimaw na tila lumabas lamang sa bleach. Ngunit dumating siya sa isang patay na dulo, at lumitaw ang marami pang shuki. Natanto ni Yuki na hindi niya ito kayang tahiin kaya't nagkaroon siya ng isang matalinong ideya na ihagis ang bato sa nilalang. Ito ay hindi nagtagumpay at ito ay lalo lamang nagalit. Nag-isip si Yuki kung ano ang magiging hitsura ng kanyang katawan matapos itong hiwain ng nilalang na ito. Hindi na niya ito kayang tahiin pabalik sa kanyang katawan, ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya nais na matapos ang kanyang buhay sa ganitong paraan. Hindi nakikinig ang demonyo sa kanyang mga alalahanin, sapagkat siya ay halos sumalakay na, ngunit biglang siya ay iniligtas ng isang babae na sumasakay sa isang shuki. Tinawag siya ng babae na malas para sa mabilis niyang pag-atake at sinimulan ang laban sa lahat ng ibang mga halimaw. Pinagputol-putol niya ng espada ang marami sa mga mababang klase ng mga demonyo ng anime, ngunit napagtanto niya na ang shuki na sinasakyan niya ay nawalan ng mga braso. Alam niya na ang tanga ng bagay ay masyadong mahina, kaya't siya ay patuloy na nangangasiwa ng kanyang sariling gawain. Ang kanyang pangalan ay Kyoka, at siya ang commander ng 7th Squadron sa Demon Defense Force. Sinabihan niya si Yuki na manatili sa likuran, ngunit ginawang napakalaki ni Yuki ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasabi na mas lumalala ang sitwasyon sa bawat segundo. Kinontrol ni Kyoka ang isa sa mga shuki sa pamamagitan ng paglagay ng tanikala sa leeg nito, at silang dalawa ay lumisan doon.
Nagsimula silang habulin ngunit dumating sina Hamari, Nai, at Shusho upang suportahan ang kanilang pinuno. Iniulat nilang walang ibang mga natirang buhay. Sinuri ni Sonate ang paligid. Natuklasan niya na mabilis na lumalapit ang isang puwersa ng mga halimaw na mababa ang kalidad, kaya't sinabihan sila ni Kyoka na harapin ito habang dinala niya ang bata sa kaligtasan. Kaagad na pinamahalaan ng mga babae ang sitwasyon habang si Hamari ay ginaya ang pinakamahusay na anyo ni Mega Man at ginawang gatlangan ang kanyang kamay upang magtusok ng maraming butas sa mga demonyo. Gayunpaman, hindi papatalo si Shusho at ipinakita ang kanyang kakayahan na lumaki ng maging isang higanti na parang isa siya sa mga Avengers. Maliwanag kay Yuki na sa lahat ng mga babae na nakakakuha ng kapangyarihan mula sa mga Persika, ang mga batang babae na ito ang pinakamahusay. Nabalitaan lamang ni Yuki ang mga chismis tungkol sa Demon Defense Force, ngunit ang kanilang pagkilos ngayon ay nagtaka sa kanya. Natapos ng mga babae ang mga hollows mula sa Bleach, at napagtanto natin na nakita nila ang isang batang lalaki na walang malay. Iniisip nila na baka nakabalik na ang kanilang pinuno sa dormitoryo, kaya't nagpasya silang tingnan kung naayos na ang huling tanawin bago umuwi. Nagising ang munting bata, ngunit sa halip na magpasalamat sa kanila sa pagliligtas, siya ay naghahanap lamang ng kanyang kapatid. Sa ibang lugar, nakita natin na hindi pa nakakabalik ang kanilang pinuno, at siya ay abala sa pagpapaalala kay Yuki tungkol sa pinakamahalagang tuntunin kapag may sibilyan na napadpad sa isang aksidente sa motto, dapat itong manahimik. Biglang tumigil sila dahil nakita nila ang isang babae na naalala ni Yuki na nakita bago pumasok sa gate. Ang babae na ito ay malapit nang matutunan ng isang mahalagang aral mula sa grabidad, ngunit swerte siyang nasave ni Kyoka. Masyadong mabagal ang alipin na Shuki ni Kyoka, kaya't kailangan nilang iwan ito, at nagsimula siyang makipaglaban sa lahat ng mga demonyong humahabol sa kanila. Matapang na ipinagtanggol ni Yuki ang babae, ngunit kailangan din niyang maligtas. Agad na nagtaas ng barikada si Kyoka at sinabihan sila na huwag magurong-sulong, ngunit unti-unti nang nakakapasok ang mga demonyo. Mukhang masama ang sitwasyon pati para kay Kyoka, at nagsimulang mag-isip ito kung paano siya napilitang magkaroon ng isang walang kwentang kapangyarihan. Sa isang tingin sa nakaraan, may ilang mga babae na nag-uusap-usap tungkol sa kanya. Kilala siya bilang malakas, ngunit hindi maganda ang kanyang kakayahan, at tiyak silang hindi siya magiging Supreme Commander kailanman. Determinado si Koga na patunayan na mali ang mga bobo niyang mga babae at ipinangako na isang araw ay siya ang maghahari sa lahat ng mga commander. Kakaunti na lamang ang oras at iniisip niya ang paggawa ng isang bagay na kakaiba. Hindi pa niya nasusubok ang kanyang kakayahan sa isang lalaki, kaya't kailangan niyang magdesisyon ng mabuti. Sinabi niya kay Yuki na kailangan niya ng isang bagay mula dito upang makatakas sila, kaya't syempre, handang-handa ang munting tanga na gawin ang anumang kailangan para mabuhay. Ngunit hindi niya nakamit ang inaasahan dahil ipinaalam sa kanya ni Kyoka na siya ang magiging alipin nito. Mukhang medyo mapanganib ang proseso, gayunpaman, sinabi ni Shoka sa munting babae na lumayo at isara ang kanyang mga mata. Si Kyoka nagpapaliwanag na kung mayroon lamang sana si Yuki na nadagdagan na lakas, may pag-asa silang makalabas doon ng buhay. Hindi makapaniwala si Yuki na gustong ipaglaban siya sa mga demon, ngunit hinawakan siya ni Kyoka at ipinaalala na sinabi niya na gagawin niya ang anumang kakailanganin. Sinabi niya pagkatapos na oras na para sa kanya na yumuko sa kanya. Tumama sa kanya ang mga salitang iyon tulad ng isang track at kahit hindi pa man niya naaakay ang babae, reaksyon niya ay sa likas na damdamin. Iniabot ni Yuki ang kanyang daliri sa kanya at sa kakaibang dahilan, sinabi sa kanya ng kanyang instinkto na dilaan ito. Sa sandaling masalimuot ang kanyang kadiri na dila sa marahil ay maruming daliri nito, mga kadena ng enerhiya ang bumalot sa kanya. Isang napakalaking lakas ang sumabog mula sa kanyang katawan, at si Yuki ay nag-transform sa isang kakaibang demon. Mukha siyang mas malakas ngayon at nagulat si Kyoka na nakita na gumana talaga ito. Dumating ang iba pang mga babae at nagulat na nakita na ang kanilang komandante ay naging alipin na niya. Si Yuki ay sobrang lakas habang pinuputol niya ang isang demon, at nagkaroon ng resulta na mas maganda kaysa inaasahan ni Kyoka. Inangkasan siya ni Kyoka at iniutos na ipakita sa kanya kung ano ang kayang gawin. Sinimulan ni Yuki na putulin ang lahat ng mga demon tulad ng isang boss, lumilipad sa hangin at pinuputol ang lahat nila tulad na para bang hindi sila totoong naruroon. Nagbigay si Kyoka ng ilang mga utos para sa maayos na pagsukat, at siya ay namangha sa kung gaano siya kabilis. Nagkabalikan si Kyoka sa mga batang magkapatid ngunit nagulat lahat nang magsimulang magbalik-balikan ang mga demon. Ang napakalaking piraso ng mga demon ay naging isang malaking demon, kaya't pinapasok ni Kyoka ang iba sa kanilang tahanan upang asikasuhin ang gawain kay Yuki.
Iniutos niya sa kanya na durugan ang malaking demon kaya't sumabog si Yuki ng diretso sa maliit na bato na dala nito. Nakaiwas siya sa lahat ng atake nito at humiwa ng kaunti sa ibabaw ng katawan ng demon. Ang bagay na iyon ay sumabog ng malaki, iniwan ang lahat ng mga babae na tila hindi pa umalis na nagtataka kung sino itong lalaki. Tinapos ni Kyoka ang kanyang kakayahan at binabalik si Yuki sa kanyang napaka-average at simpleng sarili. Tinanggihan ni Kyoka ang alok ng ibang mga babae na bumalik sa kanilang tahanan na parabang isang walang modo dahil kailangan niyang magkaroon ng napakahalaga at sikretong usapan sa kanyang bagong laruan. Inilantad niya na siya ay nagulat dahil hindi niya akalain na may kayang gawin ang isang average na tao tulad niya na mag-transform sa isang ganitong uri ng halimaw. Gusto niyang gawing permanente ang kanyang trabaho bilang kanyang alipin ngunit ang pahayag na iyon lamang ang nagpa-speechless sa kanyang lalaki. Subalit bago pa man ang lahat nito, may mahalagang kondisyon sa kanyang kakayahan. Hindi siya nagbibiro ng kung ano pa man dahil sinimulan niya ang halikan si Yuki sa kanyang mukha. Siya nang hindi patas na tawaging pervert at ipinaliwanag na ito ang presyo ng kanyang kakayahan. Dahil siya ang Panginoon, kailangan niyang may kaakibat na gantimpala ang kanyang alipin bawat pagganap nito ng tungkulin. Kumatok ng malakas ang puso ni Yuki at hindi niya maunawaan na ang kanyang gantimpala ay isang halik. Inilahad ni Kyoka na siya ay talagang nagtrabaho ng husto at nakakagulat na nag-aalok na magbigay pa siya ng isa pang halik. Nang magulat si Yuki dahil sa kanyang pangarap ay napakarami ng pangarap na nabigay at tinanggihan ang alok. Nagawa niya marahil ang pinakamalikot na bagay na magagawa ng kahit sinuman sa sandaling iyon at aksidenteng sinuntok siya sa mukha. Nakaramdam ng simpatsya si Kyoka sa kanya at ipinaliwanag na hindi rin niya inaasahan ang sitwasyon. Noong ang Shuki ay naging alipin niya, nais lamang nila ay piraso ng baboy bilang gantimpala. Sa kabilang banda, si Yuki ay isang kadiri na pervert at ibinunyag niya na sa mga sandaling ito, ang kanyang katawan ay kusang gumagalaw anuman ang kanyang nararamdaman. Ito ang presyo na kailangan niyang bayaran para sa kanyang kakayahan, kaya't naghalikan sila muli dito pagkatapos nagmukha ng pinakamali sa pangit na mukha si Yuki dahil siya ay tila ng gulat na mayroon siyang unang halik. Si Kyoka ay naging seryoso dahil ipinaliwanag niya na kahit isa lamang sa Shuki ay lumitaw sa totoong mundo, mayroong daan-daang mga biktima. Ang kanyang layunin ay maging Supreme Commander at puksain ang mga masasamang nilalang para sa kabutihan. Ang kasalukuyang Supreme Commander ay isang taunan subalit siya ay masyadong mapagpatawad. Sa tulong ni Yuki, sigurado siyang maabot niya ang kanyang layunin kaya't itinatangi niya na magtrabaho siya para sa kanya. Walang anumang sorpresa si Yuki nang ipakita niya na hindi siya magaling sa mga bagay tulad ng sports o academics. Ang tanging kanyang kumpiyansa ay sa kakayahan niyang maglinis ng bahay. Ito ay hindi isang problema para kay Kyoka dahil siya ay sang-ayon sa isang lalaki na marunong maglinis. Bukod pa rito, ipinakita ni Yuki ang kanyang lakas ng loob nang subukan niyang iligtas ang babae, kahit na siya ay ginawang isang tangke ng karne. Sa tingin ni Kyoka, hindi siya ganun kasama para sa isang lalaki kaya't si Yuki ay sa wakas ay nakakita ng lakas ng loob at nagdeklara na gusto niyang maging isang bayani sa motto. Si Yuki ay mayroong buhay ng kawalan ng pagbabago at karaniwan sa kanya sa totoong mundo. Sa mundong ito, siya ay maaaring mag-transform sa isang halimaw na tila nanggaling sa kahit ano mula sa pagitan ng Pokemon at Bleach. Para sa unang pagkakataon, nararamdaman niya na maaaring ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang kapatid na babae. Pinakamahalaga sa lahat, sinabi ng maliit na pervert na ito'y magiging halaga sa kanya lahat ng iyon sa sandaling siya ay makakuha ng kanyang gantimpala mula kay Kyoka. Hindi nagtagal pagkatapos, pumasok sila sa Demon Defense Force Storm. Pumasok si Yuki sa barrier at naghandog upang maging isang kilalang miyembro ng puwersa. Pumasok si Yuki na may ganap na ibang pananaw sa buhay. Siya ay isang lubusang ibang tao ngayon, at siya ay may tiwala habang siya ay tumatayo sa harap ng mga babae naghihintay sa kanyang introduksyon. Nagtataka lamang ang mga babae kung sino itong nerd ngunit ipinakilala siya ni Kyoka bilang ang tagapag-alaga. Ipinaliwanag niya na sa panahon ng labanan, siya ay magiging alipin ngunit sa dormitoryo, siya ay tagapag-alaga ng mga babae. Mayroon sa mga babae na hindi pa nakakita ng lalaki, ngunit ipinaliwanag ni Kyoka na silang lahat ay mga magaling na mandirigma. Silang lahat ay may makulay na personalidad kaya't hindi nagtatagal ang mga tagapag-alaga. Si Yuki ay ang perpektong pumasa dahil siya ay boring at siya ay mahusay sa paglilinis. Si Yuki ay galit dahil sa kanyang inakala na siya ay magiging bahagi ng Demon Defense Force, subalit ipinaliwanag ni Kyoka na ang mga lalaki ay hindi pinapayagang sumali. Iniutos niya sa mga babae na gawin siyang comfortable, kaya't hindi na nagtagal ay binigyan siya ng mga gawain. Halos hindi makasunod si Yuki, ngunit sinay lamang ang mabait sa kanila at nagsabing lahat ay magiging maayos.
Ang iba ay mabilis na pinapansin na ang maliit na babae ay mayroong higit na kapangyarihan kaysa sa kanya kaya't mas mabuti na huwag siyang sumalungat. Nawasak ang mga pangarap ni Yuki na magkaroon ng makabuluhang buhay nang siya ay bumagsak sa malalim na depresyon sa kanyang paggawa ng utos ng isang bata. Ngunit, maaaring hindi naman masama ang lahat sapagkat si Kyoka ay may kabaitan sa kanyang pag-welcome sa kanya sa mga squadron. Salamat sa panunood ng aking buod, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel.